Walain, wala silang magagawa kung ang Diyos ang nagdaan ng pagsasamahan natin. Hawak kamay natin lautin ang magagandang pangarap dahil marami pang magagandang plano ang Diyos sa hinaharap. 5 taon na din nagmamahal at sumusuporta ang ating mga katekram. Sinubaybayan ang takbo ng ating buhay. Kanilang dalangin ang ating tagumpay dahil tunay silang may malasakit at tunay na nagmamahal. Maraming salamat po mga katekram. Naway masumaba pa ang ating samahan. So ayan po. Dito naman po ako. Welcome po sa aking YouTube channel. Randy Channel, pakisubscribe, like and share, comment sa aking video upload. At hayaan nyo muna batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Lalo-lalo yung mga FW natin dito sa abroad. Kumusta po kayo? Itong upload ko ay patungkol to dun sa batang kargador na inabdap ni Katekram, Tatay Tekram, na si Kuya Dave. Si Dave Manalastas, kung tawagin ngayon, dahil sa kanyang ginagamit na apelido, Manalastas na. Dahil inadap ito ni Tatay Tekram or Katekram, mga viewers ko. Kasi ngayon, medyo meron sila ngayon, masabi natin, maliit lang naman na problema. Pero, balang araw, masusolve din nila yan. Kasi itong si Dave ay ayon sa balita nila, sa vlog, sa live nila ni Tatay Tekram at saka ni Tek June ay ito raw si Dave ay itinakas ayon sa kanilang pamagat, sa kanilang live. Itinakas daw di umano ng isang nagnangala may initial na letter F. Na itong si letter F ay labas-pasok sa bahay nila Tatay Tekram na pinagkakatiwalaan nila para kay Dave. Yung palang, iba palang hangarin niya. Gusto niya palang sulutin itong si Dave. Gusto niyang sulutin, agawin kay Tatay Tekram sa pangangalaga. Kasi si Tatay Tekram nangangalaga dito kay Dave. Ano yung mga kapo-viewers? Nung mapanood ko kasi itong upload nila, medyo nabigla rin ako. Kasi malaki na si Dave. Nung madiscover siya ni Tatay Tekram, nasa 12 years old pa lang yata. Mga ganon, 11 to 12 years old. Na kargador sa Divisoria. Na tama lang, nabigyan siya ng minsan, siguro, 20 pesos o 50 pesos ng isang may-ari ng isang pwesto sa palengke sa pagbubuhat ng mga paninda. Di ba? Kapo viewers. Pero nagbago ang isipan nito ni Dave. Ewan natin, di natin alam kung ano nangyari. Ba't nagkaganon yung kanyang pag-iisip? Hindi niya iniisip yung nakaraang buhay niya, na hirap. Kung alin maganda na ang buhay niya ngayon sa pangangalaga ni Tatay Tekram na kanyang tatay. Tatay, kasi adopted siya na siya eh. Si Tatay Tekram ang kinikilala niyang tatay. At hindi naman natin mawawala sa isipan natin at hindi naman iwinawala ni Tatay Tekram yung kanyang nanay na si Nanay Apple. Pero sa kasalukuyan ngayon, medyo nagulantang tayong lahat, mga viewers. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Mga viewers ng Tatay Tekram, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magbibigay lang ako ng comment dito sa sitwasyon na nangyayari sa kalagayan ni Dave, ni Kuya Dave, ng panganay na anak ni Tatay Tekram na pambansang kuya
kung tawagin ni Tatay Tikram, at ng mga supporter, mga sponsor ni Kuya Dave. So nagulat tayo lahat sa nangyari. Bakit kaya may mga taong ganun na mahilig bang agaw ng mga tinutulungan? Maganda naman yung buhay ni Dave kay Tatay Tekram. Ba't kailangan pang sulutin? Di ba? Kapag viewer. So lumalabas na parang ahas para sa akin itong tao na to na labas-pasok sa bahay ni Tatay Tikram, yung pala, iba pala ang hangarin. Ayon sa narinig ko sa live nila na itong itong letter F ay pumapasok sa bahay ni Tatay Tikram at nakikipaglaro ng basketball. Naging malapit sila ni Dave. Pero bandang huli, sinulot si Dave. Bawal yan! Sinulot itong Bawal yan! Ito gumawa ako ng konting video. Naalala ko lang kasi yung sitwasyon ni Dave noon. Ito panoorin natin, couple viewers, para maalala nyo rin yung sitwasyon ni Dave noon. Sana maalala ito ni Dave balang araw. Walayin. Wala silang magagawa kung ang Diyos ang nagtakda ng pagsasamahan natin. Hawak kamay natin nautin ang magagandang pangarap dahil marami pang magagandang plano ang Diyos sa hinaharap. 5 taon na din nagmamahal at sumusuporta ang ating mga katekram. Sinubaybayan ang takbo ng ating buhay. Kanilang dalangin ang ating tagumpay dahil tunay silang may malasakit at tunay na nagmamahal. Maraming salamat po mga katekram. Naway masumaba pa ang ating samahan. Dyan na pa yan. Punta na po tayo sa video. 7 million. Wala naman pera doon, kuya. Sa para sa mission. Pala, alam mo dapat. Hindi, gusto ko doon sa nagkano ko, kuya. Punta tayo Green Hills. Doon na lang tayo kumain. Hindi, mamaya na. Pag-grab na lang yan sila. Doon kami mag-anniversary ni kuya. I love you too, kuya. Okay, where are you going? Sige, sa to kaya. Ano sabi mo, tita to? Paano may narinig akong straight kit? Amag-mama ko dyan. Akala ko bibigyan mo sa akin. Saan ka tayo? Grabe. This is spicy. Thank you. Spicy. Doon ako sa... Ay, doon. Hindi, ako na. Ako na lang. Pag-usapan tayo. So, Okay na tayo po yun. No more piggy bank. Nasa loob. Piggy bank. Ha? Hanggang sa mga...
So, ayun, di ba? Nagbubuhat ng nagbubuhat ng gulay. Di ba? Sa paligay, sa Divisoria. Sana malala ni Dib yun eh. Yung sitwasyon niya noon. Kasi kung wala si Tatay Tekram, hindi niya mararanasan yung marangyang buhay sa ngayon. Kawawa naman. Di ba? Ba't aalis ka pa? Kung may mga mga pangaral man si Tatay Tekram sa'yo, para sa'yo din yun. Dave, sana magising ka sa katotohanan. Huwag ka magpasulsul dyan sa Huwag ka magpasulsul dyan sa humahawak sa'yo ngayon. At sana mapanood dito ni Nanay Apple, pag pumunta si Dave sa bahay ninyo, Nanay Apple, payuhan mo si Dave na kung maaari bumalik kay Tatay Tekram. Kasi mapapariwara itong batang ito. May potential pa naman itong batang ito pagdating ng araw na magiging maganda ang buhay pagdating ng araw. Kung nasa gulang ka na at makapagtapos ka ng pag-aaral sa pangangalaga ni Tatay Tekram, go ahead. Siguro naman, bibigyan ka ng free will o kalayaan ni Tatay Tekram pagdating ng panahon. Kung yun lang naman kung totoo yung mga napabalitaan natin na ito nga, mayroon ka ng nililigawan o girlfriend, siyempre, binibigyan ka lang ng paalala ni Tatay Tekram na huwag ka munang mag-girlfriend, focus ka muna sa pag-aaral mo. Sana mapanood yung Dave. Sana siisip mo yan, yung sitwasyon. Dahil baka dumating ang araw na hindi ka bumalik kay Tatay Tekram, bumalik ka uli sa dati na maging isang kargador sa Divisoria. Di ba? Huwag mong sayangin yung binigay sa yung pagmamahal ng mga sponsor, ng mga taong nasa paligid sa iyo. Maliban dyan sa kumuha sa iyo na walang kwenta para sa akin. Walang kwenta yung tao na yan eh. Sinulot niya si Dave eh. Itinakas. Ayon doon sa live nila, nila Tatay Tekram, ni Katekram, sa live nila. Nakalaya pamagat, Dave, itinakas. Itinago sa kanila. Huwag kayong ganon. Kumuha kayo ng mga matutulungan. Ang dahil matutulungan sa Divisoria. Kung gusto nyo maghanap ng matutulungan, maghanap kayo doon. Marami nangangailangan ng tulong ninyo. Huwag nyo naman kunin si Dave kay Tatay Tekram. Huwag nyo naman kunin ganon. Ganon na lang. Kumuha kayo ng matutulungan daw dahil bata ron na naghihikaw sa buhay. Kumuha kayo. Tumulong kayo. Huwag naman yung tinutulungan na. Di ba, mga kapo-viewers? Pangit para sa akin. Nangaagaw kayo, kumbaga kay Kuya Bal, sa Kalingap. Kayo yung wakwak. Wakwak kayo eh. Nangaagaw ng anak ng may anak. Siyempre, masakit yung Tatay Tekram yun eh. Anak niya eh, tinuring niya ng anak. Panganay na anak, pambansang kuya nga kung tawagin eh. Tapos aagawin nyo. Ano magiging buhay ni Dave sa inyo pagdating ng araw? Baka pagdating ng araw wala nang mag-i-sponsor kay Dave ibalik nyo lang si Dave doon sa nanay niya. So magiging buhay uli ni Dave sa nanay niya? So wala. Sinira nyo ang pangarap ni Dave. Nandahil lang sa girlfriend niya ngayon, kung may girlfriend man si Dave ngayon. Excuse me. Diba? So pangit. Medyo nabigla kami mga tagahanga, mga sumusuporta kay Tatay Tekram, tagahanga ni Dave. Kawawa naman. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa na mga sumusuporta kay Dave. Siyempre lahat nag-aalala sa kinabukasan
ni Dave pagdating ng araw. Ibalik nyo si Dave kay Tatay Tikram. Yun lang pakiusap namin mga viewers, mga supporter, sponsor, ni mga sumusuporta kay Tatay Tikram. Ibalik nyo si Dave. Huwag nyo itago, huwag nyo itakas dahil maaaring kasuhan kayo ng kidnapping ni Tatay Tikram pagdating ng araw. Huwag nyo hintayin na kasuhan kayo ng kidnapping. Wala pa sa hustong gulang si Dave, bata pa, kaya pwede kayong kasuhan ng kidnapping. Okay? Yun lang sa akin mga kapi-viewers, medyo masakit lang bilang tagahanga ni Tatay Tikram at ni Dave sa pangangalaga ni Tatay Tikram kay Dave. Excuse me, inubo ako. Medyo masakit lang. So yun lang po. Palala ko lang po ulit, baka meron pang nanonood dyan dito sa aking YouTube channel at sumusuporta kay Tatay Tikram ng mga viewers. Pakisubscribe lang po, like and share, comment sa aking video upload. Naglalambing lang po ako sa inyo. Pakisubscribe lang po, like and share and comment. Lahat ng mga sumusuporta kay Tatay Tikram ng mga viewers, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Pakisubscribe lang po, like and share. Lahat ng mga sinusuportahan ko mga charity vlogger, suportahan din natin sila. Okay? Dahil maganda ginagawa nila sa kapwa. Okay? Yun na po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumaykapan.